A day in life, living in the van. Paano nga ba naubos ang isang araw namin sa labas? Ngayong araw ay linggo, last camping namin dahil Lunes na ulit bukas at balik trabaho na ulit kami. Ngayon ay general cleaning na rin namin. Kay Step. Si Step nga pala ang pangalan ng van namin. After magluto ng tanghalian ay nagligpit na kami kasabay ng paglilinis. Sobrang bilis lang ligpitin itong kusina namin na kami lang din ang gumawa. Disabit lang siya at ditiklop. Tapos pwede mo nang ibalik ulit sa ilalim. Sobrang easy lang niyang gawin. Pagtapos na ibinalik na namin ang storage namin. Kung saan doon lahat nakalagay ang laman ng buong kusina namin. Pagtapos nito ay diretso na kami agad sa laundry upang maglaba. Kita nyo naman kung gaano ako ka-responsabling partner. Pero sa totoo lang, wala naman talagang kahirap-hirap ang laba dito sa Japan. Kasi tamang pindot-pindot lang, tapos salang mo na agad. Ganun lang kasimple. Pagtapos niya na, diretso naman kami agad sa gym upang magpapawis at maligo na rin syempre. Ito nga pala yung locker namin. Nirent namin yan ng 1,000 yen per month. Sakto at konti lang ang nag-gym ngayon, kaya pwedeng gumawa ng konting video sa loob. Maaliwalas at malinis ang paligid. Mabango, di tulad ng kapitbahay mong amoy ang hit. Ganito lang kami magpapawis. Kung ano-ano lang ang maisip. Wala naman kaming program na sinusunod. Tamang papawis lang talaga. Yung tipong tamang takbo, ganun. Mga 30 minutes na takbo siguro, pwede na yun. Siya naman ay tamang bisikleta lang na parang batang naglalaro lang sa Gedli. Pagtapos nito ay liguan na para makabalik na kaagad sa laundry. Kasi babalikan pa namin yung mga nilabahan namin doon. Pagtapos ng isang oras ay tapos na rin ang mga labahan namin. Ganun lang siya kabilis maglaba. Take note, mainit-init pa yan pagkuha mo. Pagtapos yan ay ibabalik lang namin yan sa drawer. Tapos good to go na yan. After nito ay diretso na kami sa gasolinahan. Dahil mukhang uhaw na si Steffi sa dami ng mga pinupuntahan niya buong linggo. Dito nga pala sa Japan ay kadalasan self-service. Ikaw na mismo ang magsasalin ng gasolina. Ang galing, no? Iwas trabahador. After yan, diretso na kami sa market upang mamili ng mga lulutuin namin ngayong gabi. Sobrang sarap mamili dito ng gulay kasi napaka-fresh na mga gulay nila dito. Mas fresh pa ata sa kapitbahay mo amoy Bombay. Ang lulutuin nga pala namin ay kinamatisang manok na may itlog. Joke lang. Tinama ko lang itlog kasi nakasama sa video. Tapos itong panganang isda na paborito ni Pati. After mamalengke ay balik na ulit kami sa malapit na camping area dito sa lugar namin. Pagkalapag ng aming team, sorry, kala ko ako si Jessica so yun na nga at sinimulan ko na magluto dahil lumalamig na ang panahon. Masakit na sa balat, yung tipong pinukurot ko na ng lamig. Nagluto muna ako ng gyoza para may konting pulutan habang umiinom ng paborito naming ni Honshu. Sakto, pampainit sa katawan naming nanlalamig. At yan, halos malapit ng maluto ang niluluto kong kinamatisang manok. Parang kalatsamba lang yan pero masarap yan. Sinabay ko na rin lutuin ng itlog at kamote para sa breakfast namin bukas ng umaga para malakas ang utot sa umaga. Tamang kampay lang habang nagluluto para chill na chill lang habang hinihintay matapos ang niluluto. Final touch, tapos peng peng peng. Pagtapos niyan fried rice naman na parang minekos-mekos ni Insan. At dyan, ito na nga ang kinalabasan ng niluto. Kinamatisang manok na may okra at may panganang isda. At swabing fried rice na minekos-mekos ni Insan. At yun, kain na. Pinakamasarap na part, kampay. After ng kainan ay oras na para magpahinga. Siguro hanggang dito na lang. Hanggang sa muli mga kagala. Good night!